Gusto ko lang magpasalamat doon sa ilan. Merong ilang mga tao na hindi naman born again. Pero hindi sila nalinlang ni Satanas. Hindi sila napaikot ni Satanas. Si Satanas na sinabi ng John chapter 8 verse 44, the father of lies. Ang ama ng mga kasinungalingan ng diablo. Sinabi sa John chapter 8 verse 44. Kasi may mga Kristiyano pa kuno. Kristiyano kuno, pastor, iba bisya pa yata. Yung iba mga businessman, businesswoman na Kristiyano kuno. Abay, narinig lang yung planted witness. Narinig lang yung planted witness na ilang engineer, 2 engineers ng Department of Public Works and Highways na si Senator Joel Villanueva ay involved sa skandal. Saan makikita ang pangalan? Sa GAA. Ano yung GAA? General Appropriations Program. Doon sa hearing, hawak-hawak ni Senator Joel yung makapal na libro ng GAA at sinabi niya doon sa acting chairman noon ng Ribbon Committee, nandito raw ang pangalan ko, ito. Binasa ko lahat itong makapal na libro ng GAA or General Appropriation Act. Wala akong makitang pangalan ni Senator Joel dito. Ibigay mo nga dyan sa assistant engineer na yan. Hindi pinansin ng chairman ng Ribbon Committee noon. Kasi nakapokus ang taong bayan sa television eh. Mapapahiya. Binago. Hindi pala sa GAA. Doon pala sa NEP. National Expenditure Program, NEP. Hinanap sa NEP. Wala rin ang pangalang Joel Villanueva. Baka doon sa unprogrammed expenditures. Nag-testify ang USEC ng Department of Budget and Management. Nag-testify ang ilang mga senador, yung unprogrammed expenditures, ang may hawak lang noon ay Office of the President. Sila lang ang nakakaalam kung sino ang bibigyan ng mga releases. Walang makitang resibo, ebidensya kay Senator Joel Villanueva. Sabi ko kay Joel, merong old adage or maxim, when you are in crisis, when you are being accused falsely, you do not need to struggle to explain yourself to your enemies. Hindi ka dapat mag-struggle na paliwanagan ng iyong mga kaaway. Why? Kahit gaano kaganda ang paliwanag mo ng katotohanan sa iyong kaaway, your enemies will never accept your explanation because their hidden motive is to destroy you because of their envyings and jealousies. Also, you do not need to struggle to explain yourself to your friends. Hindi ka dapat magkaroon pa ng further struggle na magpaliwanag sa iyong mga tunay na kaibigan. Because your genuine friends do not need your explanation. Because they know you. They care for you. Pero yung mga kaibigan naghihintay pa ng explanation sa iyo, you do not deserve these people to be your friends. Kaya nais ko hong pasalamatan
yung hindi evangelical Christians. Pero tumindig sa Senado, si Senator Ronald Bato, na hindi naman evangelical. Ang sabi niya, doon sa isa sa mga planted na testigo na tinakot, hindi ko malaman kung sinong tumakot, pati pamilya niya, asawa niya, sinasabi doon sa Bulacan, tinakot siya. Papatayin yung asawa at mga anak niya. Kaya wala siyang magagawa. Nakarating sa amin yung balita na yun. Kay totoo yun, kay hindi. Ang sabi ni Senator Ronald Bato, sabihin mo, humingi ba? Humingi ba ng flood control project sa'yo si Senator Joel Villanueva? Kilala ko yan. Magkasama kami ng ilang taon dito sa Senado. Alam ko ang karakter niyan. In effect, sabihin mo kung humingi sa'yo ng flood control project, magre-resign ako bilang senador. Sino may sabi? Born again ba? Hindi. Evangelical ba? Hindi. Ilang taon lang nakasama ni Joel sa Senado, si Senator Ronald Bato. Tumayo! Manindigan! Hindi pa ako nakapagpapasalamat sa kanya. Senator Bato, nang mapanood kita, hindi mo alam. Sinabi ko na sa Diyos, may pangako ka, Panginoon. Genesis 12 verse 3. Those who bless your people, you will bless. Bless that man in all areas of his life. Spiritually, bago maging hulihan sa kanya, maranasan niya yung sinabi ni Jesus, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Makakilala siya sa malalim na paraan, sa tamang paraan. Ma-born again siya. I-bless mo siya at ang kanyang pamilya. Physically, lahat ng curse, ng sumpa, ng sakit karamdaman, alisin mo sa kanila. Financial curse, poverty, I cancel that in their lives. Because it is your word, Lord. Those who bless your people, you will bless. Isa pa, na senador, nakamangha-mangha, first time. Nung una, akala ko magsusuntukan sila ni Joel eh. Napanood niyo sa TV yan, di ba? Si Senador Robin Padilla, na isang Muslim. Nung makilala niya si Joel, yung pagkatao ni Joel, sinabi niya, handang-handa siyang ipagtanggol kahit kanino dito sa mga false accusations kay Joel. Nakilala lang niya ng ilang buwan o ilang buwan na ba o taon. Samantalang iba, mga kaibigan pa namin ng matagal na, nagdududa pa kay Joel. Oh my God! Tinulungan namin ilang beses noong unang panahon. That is reality. Parang nung panahon ni Jesus Christ, si Poncio Pilato. Sino ang palalayain natin? Si Jesus o ang kriminal na si Barabas? Ano ang sabi ng mga tao? Palayain si Barabas! Ipako sa krus yung Jesus na yan! Sabi ko kay Joel, saka sa asawa niya, alam mo, kung kabisado niyo, kung alam niyo ang malalim ang Biblia, hindi kayo dapat matakot. Romans chapter 8 verse 28. Ano nakalagay sa Romans chapter 8 verse 28? Everybody read on the screen. Romans 8:28. We know, everybody read. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Nakakalungkot po ang nangyayari sa ating bansa dahil sa corruption. Kaya sabi ko kay Joel, sundin mo ang konsyensya mo. Kung ano ang perfect will ng Diyos, yun ang sundin mo. Huwag yung mga politikong kaibigan mo, mga kasamahan mo,
magdesisyon ka, hindi kung anong gusto ng tao sa politika, sundin mo kung anong gusto ng Diyos sa buhay mo, at iyon ang dapat manaig.